Sige, sige, manatili ka dyan, sabi niya habang tinitignan sila ng may nakakatakot na hangarin. Bigla, isang matalim na sibat ang dumikit sa kanyang leeg, dahilan upang mapatitig si Nero sa gulat. Si Shua yun, ang malamig niyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi ka na maaaring lumaban ngayon. Tumigil ka para sa iyong sariling kaligtasan, malamig na sabi ni Shua. Ayaw sumuko ni Nero at tumugon, wala akong pakialam. Lalabanan din kita kung susubukan mo akong pigilan. Ipinagpatuloy ni Shua ang pagdiin ng sibat sa leeg ni Nero at tahimik na nagsabi, matigas ang ulo mo talaga. Sa isang malumanay na boses, nagpatuloy siya, ito na ang huli mong babala. Ano man ang kwento mo, tumigil ka na. Sa susunod, wala nang salita. Kumikislap ang kanyang mga mata ng may nakakatakot na intensyon. Hindi natakot si Nero, pinanood niya ng mariin si Shua. Biglang sumingit si Costina sa pagitan nila. Ang kanyang mga kamay nasa bewang at sumigaw, tumigil kayo. Nagulat ang dalawa at agad na tumingin sa kanya. Hinawakan ni Costina ang matalim na sibat, ang kanyang mukha seryoso, balak niyo bang mag-away sa harap ko? Itinuro ni Costina ang mga tao at pinagalitan sila, at kayong lahat, kung ayaw niyong magtrabaho sa minahan sa timog, tumahimik kayo at manatiling nakatayo. Yumuko si Shua ng may pag-iingat, pasensya na at naging pabaya ako, ma'am. Ang dalawa pang lalaki ay sumunod, opo, ma'am. Pagkatapos ay hinarap ni Costina si Nero at mariing sinabi, at ikaw? Pasasalamat ang naramdaman ni Costina ngunit bakas ang pagkairita. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, pero bakit ka nagalit ng ganyan? Habang nagsasalita siya, tinaas niya ang kamay at itinuro ang pulse heiress sa kanyang palso. Tahimik na nakinig si Nero. Tinuro niya at sumigaw, ito. Ibinigay ito sa akin ng may-ari. Hindi ko ito ninakaw o kinuha mula kanino man. Nagulat si Nero ng bahagya, may-ari. Tumango si Costina, oo, isang lalaki na may itim na mga mata at buhok na katulad ng sayo. Ikinwento ni Costina kay Nero ang kwento. Pakiusap, tanggapin mo ito, mahinaong sabi ni Costina. Ang isa pang tao ay malumanay na tumugon, gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat, ngunit ito lang ang natitira sa akin. Bahagyang umusag ang mga paa ni Nero, ang kanyang buhok at mga mata ay itim. Biglang may napagtanto si Nero at binuksan ang kanyang mga mata ng malaki, nakilala mo siya. Buhay pa ba siya? Hinaplos ni Costina ang kanyang baba ng malumanay, nag-iisip, at casual na tumugon, buhay pa siya hanggang ilang buwan na ang nakalilipas. Nagtatrabaho siya sa bahay ko noon. Agad na sumiklab si Nero, anong ibig mong sabihin? Hindi na ba niya kailangang mabuhay? Patuloy na nag-isip si Costina, tila wala sa sarili, at pagkatapos ay nagsalita ng may pag-aalala, hindi, ang ibig kong sabihin. Biglang napagtanto ni Costina na sumasagot siya sa mga walang katuturan na tanong ni Nero at galit na sumigaw, hoy! Bakit kailangan kong sagutin ang mga tanong mo? Alam mo ba kung sino ako? Nagmakaawa si Nero, pakiusap, sabihin mo sa akin. Nakakunot pa rin ang noo ni Costina, malalim sa pag-iisip, at hindi tumugon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagbuntong hininga, ang gilid ng kanyang mga mata ay bahagyang bumaba. Hindi ko talaga alam, paano ko malalaman kung kailan siya ibinenta? Pagkarinig nito, nalungkot si Nero at nadama ang matinding pagkadismaya. Bahagyang itinaas ni Nero ang kanyang mga mata, malalim sa pag-iisip ng matagal. Pagkatapos, agad na tinanggal ni Costina ang pulse heiress sa kanyang kamay, mahalaga ba ito sa'yo, habang nagsasalita siya? Ibinato niya ang pulse heiress sa kanya at bumagsak ito malapit sa kanyang mga paa. Kunin mo, hindi naman yan kagandahan, sabi ni Costina. Tumalikod siya at pinagalitan ng iba, at kayo, pagod na ako. Ibalik niyo ako sa bahay ng ama ko, bilasan niyo. Samantala, yumuko si Nero na balak pulutin ang pulse heiress. Isa sa mga lalaki ang itinuro si Nero at nagtanong, paano naman siya? Tumalikod si Costina, nagkukunwaring walang pakialam, ngunit nahalata ang pag-aalala sa kanyang salita, anong ibig mong sabihin? May matutuluyan siya, di ba? Ibalik niyo siya. Ang dalawang lalaki ay hindi naglakas loob na sumuway at agad na sumunod. Opo, ma'am. Inakyat ni Costina ang nakabiting hagdan. At dagdag pa niya habang umaakyat, padalhan niyo siya ng maraming tupa at alak. Tumigil siya sandali at tumingin pababa, ang boses malamig. Huwag niyo siyang bigyan ng dahilan upang ipahiya ang pangalan ng ama ko. Si Rides, kapitan ng Imperial Guard ng dakilang Imperyong Romano, ay tumingin sa dalawa mula sa ibaba, nalilitong tumugon. Opo, ma'am.
Ang mas maskuladong lalaki ay tumingin kay Nero at sinabing, "Tara na, bilis." Habang si Nero ay nakayuko, malalim sa pag-iisip, bumulong siya, buhay pa ang prinsesa. Ang mukha niya ay madilim at puno ng lungkot. Sa bulwagan ng kaharian, isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw, puno ng matinding galit. "Anong?" Sigaw ni Rides, puno ng puot, "Dalhin niyo agad ang dalawang walang hiya na yun dito." Nang inig ang mga tauhan niya, nangingitim ang mukha habang bumabaha ang pawis. "Dakila at maaway na Panginoon Rides, pakiusap, kalmeen niyo po ang inyong galit. Susubukan naming magsagawa ng investigasyon ng mabilis hanggat maaari, kaya pakiusap, bigyan niyo kami ng kaunting panahon." Galit na sumigaw si Rides, "Bibigyan ko kayo hanggang paglubog ng araw. Kung hindi niyo madadala sa akin ang dalawang bastos na nang ahas hawakan ng anak ko, pupugutan ko ng ulo ang bawat sundalo dito. Nangangako kaming mahahanap ang may sala bago lumubog ang araw, tulad ng inyong iniutos," sabi nila habang nag-aalala pa rin. Sa gitna ng alitan, si Costina, sa kanyang kagandahan, ay dahan-daang lumapit, ang mukha niya ay hindi masaya. Ang tauhan ay patuloy na yumuyuko, paulit-ulit na nagsasabi, "Nangangako kami na mahahanap ang may sala bago lumubog ang araw, kaya pakiusap, pigilan niyo ang inyong galit." Nagpapaikot-ikot si Rides, umiiling, Hindi sapat ang pagpugot ng ulo sa kanila. Pupugutan ko rin ng ulo ang kanilang mga superior dahil sa kanilang pagkukulang na disiplinahin sila, at dudukutin ko ang mga mata ng lahat ng sundalo at gwardya. Pagkatapos, ibebenta ko sila bilang alipin. At para sa may sala, nagpatuloy siya ng may kasamaan, puputulin ko ang lahat ng kanilang mga paa at kamay at ipapakain sa mga aso. Nang marinig ito, ang tauhan ay tila tinamaan ng kuryente, nanginginig sa matinding takot. Hindi na napigilan ni Costina at agad na sumigaw, "Ama, itigil mo na yan." Nagulat si Rides, tila hindi makapaniwala. "Ha? Anong nangyayari? Sapat na ba yun? Masyado ba akong malambot? Siguro kailangan pa ng mas matinding parusa ang mga naglakas loob na hawakan ang mahal kong anak," sabi niya nang may masamang balak. "Siguro hayaan natin ang mga daga na kagatin sila ng 10 araw." Sumigaw si Costina, "Tama na. Nakakadiri na yan. Huwag mo nang pag-usapan pa." Narinig ito ni Reyes at ilang beses siyang umubo upang maibalik ang kanyang composure. "Oh, sige na," kalmado niyang sinabi, pagkatapos ay tumingin kay Costina at nagtanong, "Pero bakit mukhang nagulat ka, aking anak?" Naguguluhan ang kanyang itsura, sabay tanong, "Bakit ka naririto at bakit ganyan ang suot mo?" Sumagot si Costina nang may pagkagalit, "Hindi mo ako pinayagang sumama, kaya tumakas ako." "Bahagi ng kasalanan mo rin ito." Napasimangot si Reyes, "Bakit mo ako sinisisi?" Umiiling si Reyes, tila napagod, "Dahil sayo." Marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ng anak at sinabing, "Patawad, Costina. Dadalhin kita para manood ng laban ng mga gladiator sa tuwing may pagkakataon." Habang sinasabi ito, seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit nagpatuloy, "Ngunit ay pangako mo sa akin na hindi ka na muling maglalagalag." Tinabig ni Costina ang kamay ng kanyang ama at walang pakialam na sumagot, "Kahit ano. Tingnan natin kung paano mo yan gagawin." Tumalikod si Reyes at napabuntong hininga, tila naiinis, Sige na." Ayaw nang palalay ni Costina ang sitwasyon kaya nanatili siyang tahimik. Matagal siyang nag-isip, naaalala ang imahe ni Aro, ang taong minsang nagligtas sa kanya. "Okay na ngayon," sabi ni Costina, nang hindi namamalayan nang umingiti siya ng bahagya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, at kahit bahagyang nakayuko ang kanyang mga mata, malinaw at masaya ang kanyang ekspresyon. Sa gabing yun, sa tahimik na lungsod, ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Isang malambot na boses ang bumulong, Nero. Sa maliit na bilangguan, isang tao ang nakakita sa napakarangyang hapunan at galit na nagsabi, anong ibig sabihin nito?" Sa pulso ni Nero, ang kilalang pulse heiress ay nagniningning. Tahimik siyang nakatingin, seryoso ang ekspresyon. Isang marangyang hapunan ang inihain sa banig, at bawat ulam ay mukhang masarap. Isang mandirigma ang tahimik na nagtanong, "Anong lahat ng pagkain ito?" Sumagot ang taong nagdala ng pagkain, ibinigay ito sa kanya ng isang superior. Bahagyang nagulat ang mandirigma, "Superior? Sino?" Sumagot ang isa sa malalim na boses, ang kapitan ng Royal Guard, si Reyes. Niligtas daw niya ang anak ni Kapitan Reyes o may ganong kwento. "Iyon lang ang alam ko. Kung gusto mong kumain, magtanong ka sa kanya." Sa madilim at malungkot na lugar na yon,
may isang hindi maipaliwanag na boses na umalingaw-ngaw, bakit niya niligtas ang anak ng kapitan? Ang tao ay bahagyang lumingon, tila naguguluhan. Nakita niyang kumakain si Nero ng ilang piraso ng drumstick at tinanong, kumakain ka na? Kalmadong kinagat ni Nero ang masarap na karne at sinabing, kumain ka na rin. Marami pa yan. Nagulat ang tao, salamat. Sa loob niya, iniisip niyang, ano ba ito? Nag-iba siya ng ganito kabilis sa loob lang ng isang araw. Pinag-isipan niya ito, nararamdaman ng sakit ng ulo habang tahimik silang kumakain. Habang nakatingin sa kanya, naiisip niya, mukhang napakasarap ng pagkain niya, baka hindi ko na siya dapat guluhin. Matapos ang mahabang panahon, sa buong kuta kung saan nakabilanggo ang mga mandirigma, pagkatapos ng hapunan, siya mismo ang nagsalita, "Hey, kakain ka ulit." Narinig ito ni Nero, at tumitig ito ng hindi kumukurap, walang emosyon sa mukha niya. Pagkatapos, marahan niyang kinuha ang bote sa kanyang kamay, ngumiti, at sinabing, ayokong mamatay ngayon, kaya kailangan kong kumain. Nagmukhang malungkot si Nero, kahit ano pa ang dahilan, nakikita kitang kumakain ng ganito, nakakagaan ng pakiramdam. Marami ka ng nakain, paano mo natiis ang lahat ng ito? Marahang inilapag ni Nero ang banga at nalito si Speos. Ano? Tanong niya, nabigla, seryoso mong sinabing aalis ka na rito? Napanganga si Speos sa pagkagulat. Ipinaliwanag ni Nero sa malalim na boses, may kailangan akong hanapin. Hindi sumagot si Speos, tila malalim ang iniisip. Direktang nakatingin si Nero, determinado sa kanyang desisyon. Umupo si Speos ng tamad, busog mula sa pagkain, at sinabing, hindi ka basta makakaalis lang dahil gusto mo. Ngumisi si Speos at inirapan si Nero. Lahat tayo ay mga alipin na ngayon, huwag mong sabihing nakalimutan mo na yon. Nanatiling matatag si Nero, kaya ko, makakatakas ako. Biglang sumabat si Speos, hindi mo kaya. Oo, baka makatakas ka mula sa kampong ito dahil magaling ka, pero pagkatapos, ano na? Sumimangot siya at nagpatuloy, narinig mo ang sinabi ng instruktor, di ba? Ang imperyo ng Roma ay parang isang higanteng kulungan. Saan ka pupunta? Bukod pa doon, iba ang itsura mo sa mga tao rito, kaya mahirap kang makaligtas ng hindi mahuli. Kalma ang paliwanag ni Speos, kung makahanap ka man ng lugar na pagtataguan, malamang na maging pag-anti ka lang. Sa tingin mo ba makakalaya ka para hanapin ang taong yun? Tumahimik si Nero, tumingin sa ibang direksyon. Wala na siyang pakialam, kaya agad siyang humiga. Kahit ganoon, kailangan ko pa ring umalis, mariing sabi ni Nero. Frustrado si Speos, hindi na niya maipaliwanag ang galit. Nakatulog na siya, bulong ni Speos sa sarili, pero nagpatuloy pa rin, walang paraan para makatakas mula rito. May ilang paraan lang para umalis, tulad ng mamatay, magretiro dahil sa malalang pinsala, o tumanda. Nananatiling nakahiga si Nero, mga kamay nasa likod ng ulo, malalim ang iniisip. Manalo sa Rudess Tournament, narinig ito ni Nero, bahagya siyang napatigil, at biglang umupo, gulat. Rudess Tournament, mahinang sabi niya. Dahan-daang ipinaliwanag ni Speos, narinig ko yun, bagaman noong oras na yun nakabitin ka sa iyong mga kamay kaya baka hindi mo narinig. Taon-taon, mayroong isang malaking paligsahan ng mga gladiator na inorganisa ng emperador. Ang mananalo ay bibigyan ng isang kahoy na punyal na gawa sa puno ng palma na personal na ginagawa ng hari. Iyon ang tinatawag na Rudess, isang simbolo ng kalayaan na kinikilala ng hari. Kahit anong krimen ang nagawa mo dati o gaano man kalaki ang utang mo, mabubura yun at igagawad ang kalayaan mo sa ilalim ng utos ng hari. Nagkaharap silang dalawa, nakaupo ng tuwid, tulad ng mga magkaibigan. May balita na ngayong taon ay ang taon ng Rudess Tournament, dagdag ni Speos, pero huwag kang masyadong umasa. Ang minimum requirement para makasali sa torneo ay maging isang Vanguard Captain. Nagulat ng bahagya si Nero, Vanguard Captain. Iyon ang rango ng isang first-class gladiator, di ba? Bahagyang naalala ni Nero ang sinabi ni Shua sa kanya dati, ikinagagalak kong makilala ka, Miss. Ako si Shua, isang Vanguard Captain. Tumango si Speos ng kalmado, tama. Ang mga rango ay nagsisimula sa Rookie, Beast Fighter, Regular Gladiator, Mid-Rank Gladiator, at Rank 2. Ang pinakamataas sa Rank 2 Gladiators ay ang Rank 1. Ipinagpatuloy ni Speos ang kanyang paliwanag ng seryoso, sa madaling salita, sila ang pinakamahusay na mga gladiator. Ang mga Rank 1 Gladiators ang pinakamalakas, nakaligtas sila sa hindi bababa sa 100 laban o mga life and death na labanan laban sa mga halimaw dito.
Kailangan patunayan ng pinakamalakas na gladiators na sila ang pinakamakapangyarihang mga mandirigma ng imperyo upang maparangalan ng titulong Reres. Tumango si Nero na tila nauunawaan. Dagdag pa niya, alam kong malakas ka, pero ang isang gladiator na sinanay sa propesyonal na pakikipaglaban ay malayong iba sa mga malalakas lang pero walang diskarte. Sumagot si Nero na may walang ekspresyon sa mukha, naintindihan ko na, at huwag kang mag-alala sa akin. Nakapag-training na ako sa pakikipaglaban dati at nagturo na rin ako ng iba. Nabigla si Speos nang marinig ito, ha? Tumitig si Nero, may masidhing determinasyon sa kanyang mga mata. Kung ayokong matalo, hindi ako matatalo. Kahit sino pa yan. Sa ibang lugar, pumasok ang banayad na liwanag ng araw sa isang malaking silid. Isang desperadong boses ang biglang nagmamakaawang pumailan lang, please, patawarin niyo kami. Tanong ni Reus, sina ba ang mga ito, Costina? Sila ba ang nanakit sa'yo? Tumabi sa kanya si Costina at tumango, oo, ama. Nakasimangot siya, ako si Costina, anak ni Reus, kapitan ng Royal Guard. Ang dalawang lalaki ay lumuhad, umiiyak at nagmamakaawa, dahil lang sa itsura ninyong tila isang alila, akala namin kayo ay isang tagasilbi lamang, my lady, patawad po. Ngumiti si Costina ng pilya, ganun ba? Kung isa akong tunay na taga-silbi, gagawin niyo sana ang gusto niyo sa akin, tama ba? Ang isa sa mga lalaki ay napasigaw sa takot, hindi po, my lady, hindi ko gagawin iyon. Bago pa niya matapos ang sinabi, biglang hamampas ang latigo sa kanyang mukha, at agad siyang dumura ng dugo. Nagalit si Reus, sumigaw ng galit, kayong mga basura. Papatayin ko kayong lahat. Paano niyo nagawa ito sa anak ko, mga walang kwentang tao? Ipinaghampas ni Reus ang latigo ng buong lakas, papatayin ko kayo, lahat kayo. Tahimik na nanood si Costina, walang ipinapakitang emosyon. Ang dalawang tauhan ay paulit-ulit na nilalatigo, mga sugat na tumatakip sa kanilang katawan, ngunit patuloy silang mahina na nagmamakaawa, patawad po, maawa po kayo. Nang biglang sumigaw si Costina, ama, tama na. Nagulat si Reus, HM. Nangigil siya sa galit, hindi ko sila maaaring palayain ng ganoon lang. Pagdudusahan nila ang pinakamasahol na parusa, at bago sila tuluyang mabaliw, papatayin ko sila sa pinakamalupit na paraan. Basag ang mga katawan ng dalawa, dugo ang dumadaloy sa kanilang mga mukha, at tuloy pa rin ang pagmamakaawa. Tinutok ni Reus ang latigo sa kanila, ang ekspresyon niya ay madilim, dalhin sila palabas at pahirapan, pero huwag silang hayaang mamatay. Ang dalawang lalaki ay nanginig sa takot, nagsisigaw sa takot, maawa po kayo. Patawad po, lumingon si Costina, walang gana, ama. Naguguluhan si Reus, anong problema, anak? Sumagot si Costina, patayin mo na sila. Nagulat si Reus, bakit? Nakasimangot si Costina, gusto kong mawala na ang mga tulad nilang basura sa mundo. Huwag mo nang patagilan pa, patayin mo na sila. Napabuntong hininga si Reus at tumango, mabuti pa nga. Iniutos ni Reus, itigil na ang pagpapahirap, pugutan niyo na lang sila ng ulo. Ang dalawang bantay na may hawak sa mga lalaki ay sumagot, opo, Ginoo. Tumitig si Reus kay Costina, nagdududa, hindi siya karaniwang ganito. Maya-maya ay nagsalita si Costina, na tila may paninisi, pati ikaw, ama. Sumagot si Reus, bakit, anak? Bahagyang yumuko ang mga mata ni Costina, iniisip ang gladiator na nagligtas sa kanya kanina. Nagtanong si Reus, ang lalaking may itim na buhok mula sa silangan. Nakiusap si Costina, ama, maaari mo ba siyang ibigay sa akin? Nagulat si Reus, ha? Pinagnitngit niya ang mga ngipin sa galit, baka naengkanto ka niya. Iyan ba ang kondisyon para iligtas ka? Malungkot na nagbaba ng tingin si Costina at sinabing, hindi ganun, ama. Kakaiba lang siya, sa palagay ko, magiging masaya ang lahat at siya'y kawili-wili. Hindi mapigilan ni Reus ang galit. Kaya malamig siyang sumagot, kung ganun lang, hindi pwede. Nagulat si Costina, bakit hindi? Gusto ko siya. Mahigpit na tumugon si Reus, ginawa mo na yan ng ilang beses, at lagi kang nagsasawa kaagad, tulad ng dati. Nagpatuloy sa pagmamakaawa si Costina, hindi na ako magiging ganun, pangako. Ngunit mariin siyang tinanggihan ni Reus, hindi, at wala nang usapan. May iba kong plano para sa kanya, kaya itigil mo na yan. Sumigaw si Costina, ama. Nang hindi siya pinansin ni Reus, iniwas nito ang tingin at patuloy na uminom ng alak, at para sa'yo, napalihim akong sinundan ngayon, dapat ko bang ipaalam yan sa nanay mo? Napakagatlabi si Costina, ang sama mo, ama.
Hindi siya inintindi ni Reyes at nanatiling malamig. Kahit ulit-ulitin mo pa yan, hindi na magbabago ang isip ko.